Pinakamadaling paraan paano mag full wave or paano i-convert into full wave ang mga half wave na motorsiklo. Tulad ng mga TMX 155, mga Wave, XRM, Smash, Barako. Yan, basta mga naka half wave na motorsiklo. So ganito lang yung pinaka easiest way na mag full wave. Siyempre pagka nag full wave tayo, kailangan natin magpalit ng full wave regulator rectifier. Ito, na mayroon siyang 5 wires. Okay, which is green, negative, tapos itong pink tsaka yellow, minsan dalawang yellow, kaya orange tsaka white ito. Then red tsaka black. Ito yung positive, ito yung galing sa or connection papunta sa stator sa charging coil. Kasi ito sa may accessories wire or yung may magsisilbing limiter ng ating regulator rectifier. Okay. So sa stator may babaguhin tayo dyan para maging totally full wave yung ating motor. Okay. So ito na full wave muna kasi ito eh. Yan. So itong yellow wire na to, dito nakakonect yan. Kasi lighting coil ito. Dating half wave to, tapos pinull wave ko na lang. So ganito yung madaling pamaraan, no? Iba kasi at tinatanggal yung yan, yung dalawang magnetic coil na yan na kung saan dito nakadikit yan sa yellow wire. So itong yellow wire na to galing dito. Yan, tinanggal ko na siya. Yung yellow wire, iangat mo, iangat natin, then tapos yung magnetic wire dito, na kung saan ang kadikit niyan is yung green, yung ground wire. Yan. So iangat natin yung magnetic wire yan. So ito na yon. Ito. Yung magnetic wire na to galing dito. Inangat natin. Tapos tong yellow wire galing din dito. Then pagduduktongin lang natin. Yan. So ganun lang ka basic full wave or yung gagalawin dito sa stator. Okay, so pagduktong natin yan, lalagyan natin siya ng electrical tape or mas maganda yung shrinkable tube pag nahinang natin. Ganito. Hinugot ko muna yan, itong yellow wire. Yan, galing dito. So kapag pagduktong na natin, papaganyan natin. Sugutin ulit natin dito. Yan, para hindi na tayo magduktong pa kasi hindi siya aabot. Kaya hinugot natin dito. So yan, punta sa ilalim. So ganun, no? Parang walang ginalaw. Punta dito. Yun, diba? Okay na, so okay na yung stator natin. Okay, so sa stator, babalik natin yung pagkakasakit sa ating harness. Okay, babalik natin. So wala tayong babaguhin dito. May binago lang tayo dun sa stator lang dito. Yung sa may magnetic coil dito. Okay, pagbalik natin yan, then pupunta tayo sa tapos ito. Pupunta tayo sa regulator rectifier. Sa may regulator rectifier ya, which is half wave nga. Ito. So dito yan. Ito half wave itong regulator rectifier na to. So pinutol natin yan dahil hindi nga natin to kailangan. So pwede rin naman tanggalin mo lang yung regulator rectifier tapos mag-splice ka dito. Okay? So pinutol natin yan, then itong regulator rectifier, dito natin siya kukonek sa pinagputulan natin nung dating stock na regulator rectifier, yung half wave dati. So dito sa ating regulator rectifier dito sa full wave, itong green, yan, green is to green. Yan. So China brand saka Honda brand na motorsiklo pareho lang ng color coding. So sa mga Yamaha kasi yung green sa yung black sa harness, yun yung negative. Okay, yun yung negative ng mga Yamaha. Tapos sa Kawasaki naman, black na mayroong lining na yellow. So iba-iba yung color coding. Okay. So sa Honda China brand, so green din. Green is to green. Yan. Then tong yellow tsaka pink dito sa white tsaka yellow. White tsaka yellow. Kahit baliktaran yan. So, kasi nga full wave, kahit baliktaran yung connect. Ganyan. Ganyan yun. Okay. Tapos yung red is to red.
Okay. Tapos tong black, pwede nyo pagsamahin tong black tsaka red. O ganyan. Tapos kukunik natin sa red wire dito. Dito. Or, itong black na to, i-connect natin sa accessories wire ng ating harness. Which is sa black wire din sa mga China tsaka Honda. So, ganoon lang, kasimple, mag full wave na mga half wave na motorsiklo. So, check natin yung kung okay ba yung pagkaka full wave ng ating stator. Okay? So, gamit tayo ng pag-test light na pwede rin. So, pwede rin multimeter tester. Okay? So, check lang natin kung may continuity or may connection pa yung yellow wire. Ito. Yung yellow wire into ground. Check natin. Open lang natin yung multimeter tester. So, dapat tong yellow, yan. Tong yellow wire, wala siyang connection sa, or walang continuity sa ground. Yan. Then yung pink, itong pink. So, dapat wala din siyang continuity doon sa ground. Okay, wala rin din sa connection. So, magkakaroon ng connection or continuity, yellow to pink. Dulo sa dulo, yellow tsaka pink. Yan. Yellow tsaka pink. Yun. Ibig sabihin, may connection, may continuity. Dahil nga na-floated na natin yung ground, ibig sabihin yung dulo sa dulo ng ating magnetic wire, yan, dire-diretso na siya. Wala na siyang cut. Hindi na na-connection sa ground. Yung dulo sa dulo ng ating magnetic wire, dire-diretso na siya. Ang kinalabasan niyan is tong yellow tsaka pink. So, dire-diretso na yung flow ng kuryente niya. Hindi na tumadaan sa or wala nang connection sa ground. Okay? So, pag test light naman, so kailangan mo pandalin yung motor. Yan. So, check mo sa magitan ng test light. Tulad nito, meron tayong test light. Yan, para ma-check kung okay yung pagkaka-full wave ng ating or yung pagkakagalaw natin sa stator. So, ang gagawin lang, so pag umaandar yung motor, itong clip ng ating test light, naka-body ground. Okay, naka-body ground. So, pag umandar yung motor, o kaya pagka pinapadyakan, so dapat yung yellow wire, pag chinik natin yan, hindi ilaw yung ating test light. Dilaw or pink. Yan. Dapat di ilaw yung test light. So, ilaw lang yung ating test light kapag yung dulo sa dulo ng pink tsaka yung yellow yung iti-test light natin. Okay? So, ganun lang simple mag full wave na half wave na motorsiklo. So, inuulit ko, applicable ito sa mga TMX 155, sa mga Wave, XRM, ay mga Smash, mga Shogun, mga Rider, 150 na mga half wave. Basta sa mga half wave na motorsiklo applicable ito. So, isa lang naman yung ginagalaw dyan sa stator, which is yung lighting ko nga, yung yellow. Okay?